Hi everyone, welcome back sa aking channel na GTR Math Tutorial at Facebook na RJ Enseñado. So for today's lesson ay magdi-discuss tayo ng another worksheet for Civil Service Exam. Numerical Ability Worksheet number 5B. So this all about fractions. So dalawang letter ito, letter D and E. Pinag-isa ko na. So for letter D, determine which fraction is the larger. And for letter E, arrange the fraction from the least to the greatest. So in worksheet natin, number 5 na tayo. Sana napanood nyo simula umpisa. Nagsimula tayo sa 1A, 1B, 1C. Ayan, so number worksheet 5B na tayo. Okay, so basic lang ito. So yung mga para sa mga nagre-review sa civil service exam na medyo nakalimutan na yung mga basic natin na fraction dahil ang fraction po ay hindi nawawala sa civil service exam. Okay, so sagutan na natin ito. Letter D, determine which fraction is the larger. So lalagyan lang natin ng symbol itong box dito ng greater than, less than, or equal. Okay, and then for letter E naman, arrange natin least to greatest. So screenshot nyo muna pala, post nyo, and then try nyo sagutan bago panoodin ang aking solution. Okay, so let's start. So let's start with letter D. Which fraction is the larger? Ano bang ginagawa kapag ganito? So may shortcut tayo dito. Kapag nagko-compare tayo ng dalawang fraction which is greater, ang gagawin lang natin ay i-cross multiply. So yun yung shortcut, kino-cross multiply. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon madali yung cross multiply. Minsan kailangan lang i-change natin sa similar fraction. So itong number 1, i-example natin yung cross multiply tsaka yung i-convert sa similar fraction. So pag in-cross multiply natin, 5/21 and then 1/3. So i-multiply lang natin ito. So 5 times 3. So that is equal to 15. Okay? And then ito naman, 1 times 21. So that is equal to 21. So ibig sabihin, kung ano yung mas malaki, so 15 itong kabila, 21 itong kabila. So therefore, itong 5/21, ang symbol na ilalagay natin dito ay less than. Kasi yung 15 is less than 21. Kapag kasi kinonvert natin yan, ganito yung nangyayari dyan. Yung 5/21. So tapos, yan. So itong 1/3. So ito palang 1/3, pwede na nating i-convert ito eh. Pwede nang hindi cross multiplication ang gawin dito. Itong 1/3 i-convert natin sa 21 na denominator, i-multiply lang natin both by 7. So times 7 parehas, magiging siyang 1 times 7. So we have 7 over 3 times 7, 21. So parehas na silang 21 na denominator. Ngayon, i-compare na lang natin yung numerator natin. So mas malaki itong 7 kaysa dito sa 5. Kaya 5/21 less than siya sa 1/3. Okay? So yun yung concept kaya natin kino-cross multiply. Pag kino-cross multiply kasi natin, mako-convert siya sa similar fraction. Okay? So etong number 2, ayan, i-cross multiply ulit natin. So 15 times 5. So 15 times 5, that is equal to 75. And then itong 25, i-multiply natin dito sa 3, magiging 75 din. Okay, so parehas silang 75. So therefore, ang tamang sagot dito ay equal sign ang ilalagay natin. Parehas lang sila. Kasi yung 15/25 nga, tapos yung 3/5, pwede natin gawing 25 yan by multiplying. Multiply natin itong 5 tsaka 3 sa 5. Multiply both sa 5. So magiging siyang 3 times 5 is 15. 5 times 5 is 25. Kaya 15/25 equals lang siya sa 3/5. Okay? So next. So we have 9/10. Ayan. And then 10/11. So multiply lang natin. 9 times 11. So that is equal to 99. And then 10 times 10. That is equal to 100. So therefore, anong mas malaki? 100 yung mas malaki. So ang symbol natin dito ay less than. Okay, so paano nangyari yon? So lagay lang natin dito 9/10 tapos 10/11. So ito minultiply ito sa 11. Multiply both sa 11. So magiging siyang 99/10 times 11. So 10 times 11, 110. Ito naman kabila, minultiply natin sa dito sa 9 or
minultiply natin dito yan sa 10 para maging 10 times 11 din itong denominator natin. Magiging 10 times 10 ay 100 over 110. So, kaya natin kino-cross multiply, yan yung shortcut kasi pag in-cross multiply natin, kinonvert natin yung denominator natin sa magkaparehas. 110 na siya. So, i-compare na lang natin yung numerator, 99, itong kabila naman, 100. Okay? So, yun yung kaya natin kino-cross multiply. Okay? So, next, we have 7 over 6 and then 5 over 4. So, yan, multiply lang natin itong 7, multiply dito sa 4, that is equal to 28, and then 6, multiply natin dito sa 5, that is 30. So, therefore, ang symbol ay less than dapat. 28 is less than 30. Okay, so next, we have 4 over 7, blank 4 over 9. So, multiply lang natin ito. 4 times 9, we have 36. And then 7 times 4, that is 28. So, therefore, 36 is greater than 28. So, greater than ang 4 over 7 ay greater than 4 over 9. Or, pag nga pala ganitong same ang numerator, pwede na nating idiretso yan. 4 over 7, 4 over 9 kapag may common sa kanila. Common ang numerator, mas malaki yung number na maliit. Baligtad yun ha, kapag parehas ang denominator, ang numerator parehas 4. Mas maliit na denominator, mas malaking number, mas malaking fraction yon. Okay? So parehas 4, kaya hindi na natin kailangan i-cross multiply yan. Mas maliit yung 7, ibig sabihin, mas malaki yung fraction. Okay, dito sa 9. Okay, so next we have 3 over 4 and then 9 over 10. So, ito wala namang magkaparehas. So, multiply lang natin 3 times 10. So, that is equal to 30. And then 4 times 9, that is equal to 36. Mas malaki yung 36 sa 30. Therefore, 3/4 is less than 9 over 10. Okay, so next we have 18 over 13, blank 8 over 7. So, multiply lang natin. Yan, medyo malaking number ito. So, 18 times 7. So, mag-scratch tayo. So, 18 times 7. So, 7 times 8, that is 56. 7 times 1 is 7 plus 5, 126. And then we have 13 times 8. So we have 13 times 8, 8 times 3 is 24. 8 times 1 is 8 plus 2, we have 104. Therefore, 126 is greater than. So ito, nabaligtad. Anong mangyayari kapag nabaligtad? Eh di, mababaligtad din ito, no? So kasi naging reciprocal. Property yun. Kapag na-reciprocal, mababaligtad din yan. So kung greater than kanina, automatic less than ito. So pakita natin kasi ang 13 times 8, so ito na ulit yon 104. And then 18 times 7, so ito na ulit yon 126. So di syempre kita nyo na nabaligtad. Greater than kanina, magiging less than ngayon. So property yon ng fraction. Yung reciprocal, pag ni-reciprocal natin parehas, mababaligtad yung sign talaga. Okay? So next we have 6, blank 39 over 8. So pag 6, kapag whole number, pwede natin lagyan ng 1 yan. So lagyan ng 1. So 1 times 39. So 39 pa rin ito. And then 6 times 8, that is equal to 48. So therefore, ang 6 ay greater than 39 over 8 kasi 48 is greater than 39. So next, we have 41 over 9, blank 6. So lagyan ulit natin ng 1. So multiply 41 times 1 is 41, and then 9 times 6, that is 54. 54 is greater than 41. So yung 41 ay less than 54. Okay, so ganun lang kasimple kapag mag-determine kapag dalawang number lang, which fraction is larger. So ganun lang, cross multiply lang kapag dalawahan lang yon. So itong next number natin, letter E, magiging maramihan na. So ayusin natin least to greatest. So itong number 1, pinakamadali kasi kapag same ang denominator natin, lahat ay 7, syempre mas malaking number, mas malaking numerator. O naka-arrange na pala ito. So 4 over 7, 5 over 7, 7 over 7. Okay na ito, naka-arrange na. Naka-arrange na siya, least to greatest. So tandaan kapag pare-parehas ang denominator, mas maliit na number, mas maliit na numerator, mas maliit na fraction yon. So okay na ito, naka-arrange na. So next, number 2, we have 7 over 4, 7 over 5, 7 over 6. So ito, hindi na natin kailangan i-convert sa similar fraction. Kasi
ang way talaga kino-convert sa similar fraction para ma-compare natin yung denominator dapat pare-parehas, mas maliit na numerator, mas maliit 'yon. Pero dahil nga ang numerator natin ay pare-parehas 7, hindi na kailangang i-convert 'yan sa similar fraction kasi nga parehas yung numerator. So ang concept natin dito, mas malaking denominator, mas maliit na denominator, mas malaking number 'yon. Mas maliit na denominator, maliit 'yon. So therefore, ang pinakamaliit dito ay yung malaking denominator. So ang least dito ay 7/6, pinakamalaki. Ang sumunod, siyempre yung sumunod na mas malaking number. So 7/6 pinakamaliit 'yan, sumunod ay 7/5. Tapos ang pinakamalaki, yung pinakamaliit na denominator. So 7/4 ang pinakamalaki. Tandaan, baligtad kapag ang common ay ang numerator. Mas malaking number, mas maliit 'yon. Okay? So next, number 3. So lahat, pwedeng i-ignore na natin itong whole number natin kasi lahat naman 2. So i-compare na lang natin yung denominator natin. Yan. So 3/4, 5/6, 7/9. Okay, may dalawang way para sagutan itong number 3 natin para i-arrange yan. Kasi wala tayong pattern kagaya ng 1 and 2. Ang denominator magkakaiba, ang numerator magkakaiba din. So kapag ganyan, pwedeng gawin na lang nating similar fractions yan. So gawin nating similar fractions, kunin natin ang LCD ng 4, 6, tsaka 9. Ano bang LCM niyan? Anong least common multiple ng 4, 6, and 9? So lahat yan pwedeng i-convert natin sa 36. Okay? 36 divisible lahat yan. So dito tayo magsisimula sa 9 kapag may ayan. Tatlo yung numbers, sa pinakamalaking number tayo. Kunin natin yung multiples nitong 9. So 9, 18, yung 9 hindi pwede sa 6 and 4, 18 hindi pwede sa 4, pwede sa 6. So susunod 27 hindi pwede. So 36. I-convert natin sa 36 para malaman natin kung may arrange natin. Okay? So yung 4 gagawin nating 36. Anong gagawin natin dito sa 4 para maging 36? Minultiply lang ito sa 4 times 9. Times 9 parehas. Yung 3 tsaka yung 4 times 9. Equal na siya sa 36. Okay? So 3 times 9, that is equal to 27. Okay? Or yung ginawa dyan, 36 divided by 4. So magiging sagot doon, 9. Ito na yung 9. And then next, we have 36 divided by 6. So that is 6. So 6 yan. Minultiply ito sa 6. Times 6 ito. Times 6 din yung 5. So 5 times 6, so we have 30. And then we have 36 divided by 9. So magiging 4. So 9 times 4, 36. So 7 times 4 is equal to 28. Okay, so ngayon i-arrange na natin. So i-arrange natin, pinakamababa ay 27, sumunod 28, sumunod ay 30. So therefore, ang tamang arrangement niya ay 2 and 3/4. Ang susunod ay itong 28, so that is 2 and 7/9. And then next is, ito yung last, pinakamalaki, 30/36. So 2 and 5/6. Pero meron akong shortcut para dito. Pwedeng hindi na natin i-convert lahat yan kasi ito magko-consume tayo ng medyo mahabang time dito. Tingnan nyo lang yung difference. So isulat ko dito, scratch tayo dito. 2 and, or yung ano na lang, kunin na lang natin yung mga fractions na lang. 3/4, 5, 6, 7/9. Tingnan nyo yung difference. Itong 3 papuntang 4, nag-add 1 yung difference nila. 5 papuntang 6, 1 din yung difference nila. 7 papuntang 9, plus 2 yan. May pattern tayo, kailangan kapag magkakaparehas yung difference nila, pwede na nating ma-compare dyan which is larger, which is largest and smallest. Kailangan pare-parehas. So pwedeng gawin nating plus 2 lahat or pwede naman gawin nating plus 1 lahat. So doon tayo sa plus 1 lahat. Para maging plus 1 lahat yan, eto, i-divide natin parehas sa 2. Magiging decimal nga lang. Pag dinivide natin parehas sa 2, so magiging na siyang 3/4, 5/6. Ito 7 divided by 2, 3.5. And then 9 divided by 2, 4.5. Ngayon, lahat ng difference nila ay 1 na lang. Plus 1 ang difference, plus 1 ang difference, plus 1 yung difference. So pag nagko-compare tayo ng magkakaparehas yung difference ng fraction,
mas malaking number, ibig sabihin nun, mas malaki siya. Kasi pare-parehas silang 1 yung difference. Mas malaking fraction, so ibig sabihin sa denominator na tayo tumingin, ang pinakamalaki dito, ayan, 4, 6, 4.5, ito yung pinakamalaki natin, yung 6. Pinakamaliit natin, yung pinakamaliit na denominator, yung 4. Ito yung least, ito yung unang malaki, ito yung, at pinakamaliit pala, ito yung sumunod, mas malaki ito yung pinakamalaki kasi 4, 4.5, and then 6. Okay, so yun yung isang technique. Kapag may pattern, pare-parehas dapat yung difference. So kita nyo na, napakasimple nito, dinivide lang natin sa ito. Or another naman, gawin nating plus to lahat kasi nakakalito yan, may decimal. So, ito yung another technique. So, ito ay plus 1, ito ay plus 2. So, gawin nating plus 2 ito. So, paano maging plus 2? I-multiply natin ang 3/4 sa 2. Multiply sa 2, magiging siyang 6/8. So, plus 2 na yan. Plus 2 yung difference, 6 papuntang 8. Etong 5 to 6, or ayan, 5/6, i-multiply sa 2, magiging siyang 10/12. So, plus 2 na rin. Tapos ito, 7/9, kopyahin lang natin. So, kagaya nung kanina, dahil nga plus 2 lahat sila, plus 2 lahat, ang pinakamalaki dyan, kapag pare-parehas yung difference nila, ang pinakamalaking number dyan ay yung pinakamalaking denominator. Ito yung pinakamalaki, ang susunod ay itong 8, or ito yung pinakamaliit, 8, pinakamalaki, 12, and then ito yung panggitna, 9. Least ay itong 6/8, sumunod ay 7/9, so pinakamalaki ay 10/12. Okay? So yun yung technique kapag magkakaiba, hindi na natin kailangang i-convert sa similar fractions. Okay? So kagaya nitong number 4. Kagaya nung number 4, so i-apply natin itong same technique dahil ang difference nila ay pare-parehas 1. So hindi na natin kailangang i-convert 'yan. Pag kinonvert natin sa similar fraction 'yan, ay napakahaba niyan. Mag-LCD pa tayo. Ano ang LCD niyan? 3 times 4 times 5 times 6 times 7. So dito tayo sa 7 times 6, 42. Hindi pa rin pwede, no? So yung 42, i-multiply pa natin sa 5. Abay, laking number nito. So siguro 210 ang pwede siguro dito. 210, ang laking number kapag kinonvert natin isa-isa yan sa similar fraction. So pag ganyang type ng problem, i-arrange least to greatest, wag na tayong mag-convert to similar fraction. Tingnan na lang natin yung difference. 2 to 3 plus 1, 3 to 4 plus 1, 4 to 5, 4/5 plus 1 din yan. 5 to 6, ayan, 5/6 plus 1, 6/7 plus 1 din. Lahat sila ay merong plus 1 yung denominator. So, ibig sabihin yan, ang pinakamaliit na number dyan ay yung pinakamaliit na denominator, which is 3. Naka-arrange na siya. 3, 4, 5, 6, 7. So, okay na to. Naka-arrange na ng least to greatest, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7. Okay? So, pag ganyan na magkakaparehas ang difference ng numerator sa denominator, pinakamaliit yung denominator na pinakamaliit din. So, tandaan natin yon. So, next, number 5. Ayan, magkakaiba na tayo. Ang whole number, i-cancel na lang natin. Pare-parehas kasing 3. So, dito, ang kailangan natin gawin dito, magkakaiba na yung ano niyan, no? Difference niyan, no? 1/10 o 2/15, 3/30. So, no choice na tayo dito kundi i-convert na lang natin yan. Convert sa similar fractions. Madali lang naman, 10, 15, and 30. So, lagi kayong magsisimula sa pinakamalaki. Try nyo lagi. Ang 30, madidivide niya ang 10. Ang 30, madidivide ang 15. Okay, so ibig sabihin, ang LCD natin ay 30. So, i-convert natin yan. Magiging siyang 1/10. I-convert natin sa 30. Paano i-convert sa 30 na denominator yan? Multiply lang sa 3. Times 3 sa numerator, times 3 sa denominator. Ano? So, numerator yan. So, times 3. Magiging siyang 1/10. Magiging na siyang 3/10. O, 3/10. 3/30. Okay? And then next, we have 2/15. Magiging na siyang over 30 lahat yan. Itong 3/30, kopyahin lang natin. So, 30 divided by 15, that is 2. Yung 2, i-multiply dito. Or minultiply natin sa 2 parehas ang 2 at 15. So, 2 times 2, we have 4. Okay, so therefore, naka-arrange na pala siya. 3/30, 4/30. 3/30, same pala ito.
So least to greatest equal itong dalawa. Equal pala yung dalawa, 3/30 parehas. Okay, so pag in-arrange natin siya, 3 and 1/10 magkaparehas ito. 3 and 1/10 tsaka 3 and 3/30. Same lang sila. Same lang sila tapos 3 and 2/15 yung sumunod. Okay? So next, 3/4, 4/6, 5/8, 6/10, and then 7/12. So dito, paano ba natin i-convert to? Magkakaiba yung difference. So parang no choice tayo dito kasi yung difference nito, ito ay +1. Itong isa ay 4/6 + 2, 5/8 + 3. Aba, may pattern pala ito, no? +10, ayan, 6, naging 10 + 4, ito ay +5. So wala tayong pattern na makukuha na magkakaparehas. So parang no choice tayo dito kung di i-convert natin sa similar fractions. Wala kasing pattern magkakaiba. Or bago yon, mag-lowest term muna tayo. So pwedeng i-lowest term itong 4/6 tsaka itong 6/10. So lowest term muna natin yan. 4/6 divide natin sa 2. Pag dinivide sa 2 yan, 4 divided by 2, we have 2. 6 divided by 2 is 3. Ayan, so 2/3 na lang pala ito. And then we have 6/10, i-divide natin sa 2. 6 divided by 2 magiging 3. 10 divided by 2, we have 5. Okay? So yan. So medyo maliliit na yung mga numbers natin. So burahin na muna natin ito para makapagsulat tayo dito. May arrange natin. I-convert natin sa similar fractions ang ating mga denominator. So ang denominator natin, we have 4, we have 3, 8, 5, and 12. So sa 12 tayo, sa multiples ng 12 tayo babase dyan. So siguro 12 times 10, 120 ang LCD siguro nito or pwede mas maliit sa 120, 60? Yung 8 hindi pwede sa 60 itong 8. Hindi pwede sa 60 yung 8. So bumase agad ako dito para mabilis sa 12. 12 times 10, 120. Yung dalawang pinakamalaking number. 12 times 10, wala na nga palang 10, 5 na lang ano. So 8 kailangan divisible sa 8. So, pwede nga yung 12 times 10 pa rin, 120. Kasi kapag 60 lang, 12 times 5, 60, hindi pwede sa 8 yon. Yung 120 pwede sa 8. So, therefore, i-convert natin lahat sila sa 120. Yung limang numbers natin, i-convert natin sa 120 para ma-arrange natin sila in least to greatest. So, gawing 120. So, paano kukunin yung numerator? Dinidivide lang po yan. 120 divided by 4. So, ito yung mga denominator natin. I-divide natin dito. So, 120 divided by 4. Ito yan sa 3/4. 120 divided by 4, that is equal to 12 divided by 4 is 3. So, we have 30. I-multiply natin dito sa 3. 30 times 3, so we have 90. Next, 120, i-divide natin dito sa 3. 2/3 na ang basehan natin, hindi na itong 4/6. So 120 divided by 3. So ito yan, yung 3. So that is equal to 40. Yung 40, i-multiply natin dito pala sa baba na. So times 2. 40 times 2, we have 80. And then next, so sa 5/8, 120 divided by 8. So yan, 120 divided by 8 sa 80. Yung 8 times 10, 80 yun 8 times 5, 40. So yan, ang magiging sagot dito ay 15. 15 times 5, so 15 times 5, that is equal to 75. Okay, so next, so we have 3/5 or pwede rin itong 6/10. So depende sa inyo. So 3/5 yung gagamitin natin. 120 divided by 5. Pero parang mas madali sa 10, para kita na agad yung 12 yung magiging sagot. No? So anyway, parehas din naman. So 120 divide natin dito sa 5. That is equal to 120 divided by 5, that is 24. 24 times 3, that is equal to 72. And then last, we have 120, 12 ito. So divided by 12, that is equal to 10. Yung 10, i-multiply natin dito sa 7, we have 70. So ngayon, i-arrange na natin. Ano ba ang list dito? 90, 80, 75, 72. Ito yung pinakamababa, 70. So pag in-arrange natin, ano yung 70? Yun yung 7/12. Ano yung sumunod natin sa 70? That is the 72. Naka-arrange na pala to, no? Highest pala, no? Ayan, 90, 80, 75, 72. Naka-arrange na pala. So pabaligtad lang. 7/12, so sumunod itong 72, so that is 6/10.
Sumunod sa baligtad pala, sorry. 70, tama 72, 75. Ano ba 'yan, nalito na sa pag-aayos. 70, 72. So tama, 6/10. Sumunod ay 75. So yung 75, that is 5/8. So sumunod ay 80. Ayan, so 80. So that is 4/6. And then last, itong 90. So that is 3/4. So parang may pattern din pala, no, kapag yung kinuha yung difference, +1, +2, +3, mas maliit pala yung +1, ano. Pero anyway, medyo nakakalito yung pattern na yun. Hindi kagaya nitong number 4 and number 3 na +1 lahat. Baka malito pa pag ginamitan ng technique. So ang gawin na lang kapag wala na kayong nakitang ganong pattern ay i-convert sa similar fractions, kunin ang LCD. So ang LCD natin ay 120. Then kapag pare-parehas ng 120, madali nang i-convert or i-arrange from least to greatest. Siyempre ang least yung pinakamaliit na numerator, 70, then 72, 75, 80, and 90. Okay, so that's it. So thank you for watching. I hope nagustuhan niyo ang explanation ko para sa arranging ng fraction which is larger and smaller. Okay, so kita-kita po tayo sa mas marami pang mga civil service exam review tungkol sa fraction at tungkol sa kahit ano pang mga topic sa civil service exam. So good luck po sa lahat ng nagre-review. Bye-bye and God bless. Kung bago lang pala kayo, huwag kakalimutang mag-subscribe sa channel at mag-follow naman sa Facebook. So bye-bye!